Nagkainitan ng mga pulis at miyembro ng KOJC sa Davao City. Dito walang kalaban-laban, walang mga armas, titirahin ng bigas, mapang-abuso kayo sa pangyarihan. Sa pagbuwag sa barikada na uwi sa tensyon at sakitan, ang ilan sa miyembro hinila, kinaladkad at pinadapa. May ilan pang hinimatay at nasugatan pa ng magkatulakan at magkahampasan. Ayon sa mga pulis, tukoy na nila kung nasaan nagtatago si Quiboloy. Naging tensyonado ang lugar matapos magpang-abot ang mga pulis at mga miyembro ni Quiboloy. Dahil sa kaguluhan, nagalit at kinondena ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, VP Sara, Amy Marcos at Senator Bongo ang ginawa umanong dahas ng mga PNP sa KOJC compound. Ano-ano ang mga nasabi ng mga kaibigan at taga-suporta ni Quiboloy? Saan nga ba nagtatago ang pastor? At ano na nga ang dapat gawin ng alagad ng batas para malambat si Quiboloy? Yan ang ating aalamin. Magdamag ang kilos protesta ng mga miyembro ng KOJC sa gitna ng paghahanap ng Filipino National Police kay Pastor Apollo Quiboloy sa loob ng 30 hektaryang compound. Nagkagulo sa kahabaan ng Carlos P. Garcia Highway bandang alas 7 linggo ng gabi dahil sa ginawang kilos protesta ang mga miyembro ng KOJC. Tensyonado ang buong paligid at ilang mga miyembro ng KOJC ang umakyat pa sa overpass. Galit na galit ang mga tagasunod ni Quiboloy sa ginawa umanong pang-aabuso ng PNP sa kanila. Hindi naman makadaan ang mga motorista dahil hinarangan ng mga nagrarally ang dalawang lane malapit sa Davao Airport habang may bit-bit na mga banner. Ilan sa kanilang sigaw, Marcos resign. Ang panawagan ng iba ay magbitiw na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nag-utos umano sa mga pulis upang hulihin ang kanilang leader na si Quiboloy. Nagsimula ang girian at sakitan nang biglang magpatunog ng long-range acoustic device ang mga pulis para pahupain ang tensyon. Pero lalo pang nagkagulo nang may makitang puting usok. Akala ng mga taga-suporta ni Quiboloy tear gas ang pinakawalan ng mga pulis. Dahil diyan, nagkatulakan ang mga autoridad at KOJC members habang ang iba ay nagtakbuhan. May hinimatay at ilan din ang nasaktan. Pero paglilinaw ng PNP, fire extinguisher lang ang sinasabing usok. Sa pagbuwag sa barikada, nauwi sa tensyon at sakitan, ang ilan sa miyembro hinila, kinaladkad at pinadapa. Ang ilan pang miyembro ay naghagis ng bote at upuan. Marami ding hinarang para di makadaan at mahirapan ang mga pulis. 18 KOJC members ang inaresto ng PNP at kakasuhan ng obstruction of justice. Pati sa Maynila, nagrally ang mga taga-suporta ni Quiboloy, nagsama-sama sila sa Liwasang Bonifacio. Dumating dito si Attorney Harry Roque. Sa kabila nito, ipinatutupad pa rin ng PNP ang maximum tolerance tulad ng hindi nila pagpalag sa pag-atake ng SMNI sa operasyon ng mga pulis. Iginiit naman ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na ipinatupad lamang nila ang kautusan mula sa korte. Malapit na umanong maaresto ng PNP si Quiboloy ayon sa mismong hepe ng Police Regional Office 11 na si Police Brigadier General Nicolas Torre III na pag-alaman di umano nila gamit ang underground penetrating radar ang isang underground bunker sa loob ng KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Nagmatch din umano ito sa impormasyon ng kanilang informant mula sa loob ng compound. Ganun pa man, kahit alam na nila na nasa ilalim ng compound, hindi naman nila matukoy kung nasaan ang entrance nito. 6 na pulis naman daw ang sugatan matapos atakehin ng mga miyembro ng KOJC. At halos 16 naman ang sugatan at isa ang nasawi dahil sa atake sa puso. Sa kabila ng napakaraming pulis na pumasok sa loob ng KOJC compound, ay hirap pa rin ang PNP na mahanap si Quiboloy at ang kapwa mga akusado nito. Kaya bukod sa heartbeat detector, ginamit muli ng PNP ang K9 units para matunton ang posibleng kinaroroonan ni Quiboloy. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin makita kahit ang anino ng pastor at mga kapwa akusado. Kinondena ng KOJC ang pananatili ng mga pulis sa loob ng compound. Dapat 8 oras lang ang paghahalughog ng PNP, lalo at wala daw itong naipakitang search warrant. Ayon sa abogado ng KOJC na si Attorney Torreon,
Parang garrison ito eh. Parang ginawa na itong kampo ng PNP. Yun talaga feeling namin. Kasi halos yung proof nga kanina, yung KOJC Chief Minister namin ay hindi na makapasok. Aminado ang mga PNP at si Torre na nahihirapan talaga ang kapulisan sa paghanap kay Quiboloy. Bukod kasi sa napakalaki ng lugar, napakarami pang distractions. Hindi kami makagalaw ng mabilis dahil sa panggugulo at pang-distract ng mga miyembro sa paligid. Yan lang ang challenges. Sana naman ay makipag-cooperate sila para matapas na ito. Gusto rin natin naman tapusin na ito. Giit pa ni Torre. Bigumang makita, si Quiboloy na rescue naman ng PNP ang dalawa umanong biktima ng trafficking. Isang lalaki at isang babae ang hindi umano pinalalabas sa compound kahit gusto na nilang umuwi. Pero pinabulaan naman ito ni Attorney Torreon. Pumunta naman si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa kaniya kabilang umano sa pag-uusapan ng pangyayaring ito sa Senate hearing at para sa kaniya mas mabuti daw na sumuko na lang si Quiboloy sa ad ng senador. Meron naman warrant talaga galing sa korte. We cannot hide forever. At saka kawawa rin yung mga tao natin dito na sasakripisyo dahil sa kakahanap sa kanya. Yung naman sa akin. At kinondena ng mag-amang Duterte ang ginawang paghalughog ng Philippine National Police Region Office 11. Sa isang pahayag, hindi tutol si Vice President Sara Duterte sa kahit anumang warrant of arrest basta daw naaayon sa batas. Aniya ang hindi umano niya tanggap ay ang paggamit ng dahas sa mga miyembro at deboto ng KOJC. Tinawag pa ni VP Sara na gross abuse of police power ang paggamit ng dahas ng PNP sa mga miyembro at deboto ng KOJC Group at tahasang paglabag umano sa karapatang protektado ng konstitusyon. Humingi pa ng tawad si VP Sara sa KOJC member dahil hinikayat niya na iboto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 elections. Nakisimpatiya rin si dating Pangulo at kaibigan ni Quiboloy na si Rodrigo Duterte sa mga miyembro ng KOJC at tinawag ang mga ito na biktima ng political harassment, persecution at violence. Sabi pa ng dating Pangulo ito na ang pinakamalalang trahedyang na naranasan ng bansa dahil sa mga tinapakang karapatan at nilabag na batas. Malaking dagok din daw ito sa reputasyon ng mga pulis na kasama sa mga sumalakay sa pangunguna ni General Torre. Nakikiisa raw si Duterte sa mga miyembro ng KOJC na biktima ng political harassment at pang-aabuso ng kapangyarihan. Nanawagan din ito sa mga opisyal ng gobyerno na huwag umanong magpagamit sa mapang-abuso at marahas na pagpapatupad ng ilegal na kautusan. Kinondena rin ng kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos ang umano'y labis-labis na pagpapakita ng puwersa ng mga pulis sa KOJC compound. Hindi rin daw makatarungan ang pagpapadala ng 2,000 pulis para lusubin ang lugar ng KOJC. Umapela naman si Senator Bongo na sana daw ay manatiling profesional ang PNP sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Sana rin daw ay manatiling naayon sa batas ang mga hakbang na gagawin nila. Sa sunod-sunod na pagkondena ng mga backer at malalapit na kaibigan ni Quiboloy, ang mensahe tuloy ni PNP Chief General Romel Marbil sa kanila. Magpaka-leader kayo at abisuhan na ang pastor na sumuko. Sagutin na raw ni Quiboloy ang mga akusasyon laban sa kanya sa tamang paraan. Hinikayat niya rin ang mga member ng KOJC na huwag harangin ang kamay ng batas. Nakaistasyon pa rin hanggang ngayon sa compound ang mga pulis. Sinabi ni Torre na hindi sila aalis hanggat hindi nalalambat si Quiboloy. Nasaan nga ba nagtatago si Quiboloy? Nakatakas na rin ba gaya ni Alice Guo? At totoo nga bang protektor at alam ng mga Duterte kung saan nagtatago ang pastor? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at share ang video. Maraming salamat at God bless.